Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. We lift our hands in the sanctuary. We lift our hands to give you the glory. We lift our hands to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. We will praise you for the rest of our days. We sing our songs in the sanctuary. We sing our songs to give you the glory. We sing our songs to give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. Jesus, we give you the praise. And we give you the name. Holy God, come in the sun. We will praise you for the rest of our days. Yes, we will praise you for the rest of our days. To our God, give me your best. You are dancing, you are singing to God, the Creator. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Hallelujah in the sanctuary. Hallelujah, 1,000 praise. Hallelujah, we give you the praise. And we will praise you for the rest of our days. Every praise is to our God. Every time we worship, we want our Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. Good evening, everyone who have the choice to follow Jesus are welcome tonight. And I believe there are more times that God has given us opportunity for us to grow so that we can sustain and we can go to the destiny that God has given us. It's the season of Thanksgiving. Everybody say, I thank you, Lord. Amen. All right. So today is Friday, equipping the saints, and hope that you are enjoying this Friday. We are fasting. Some of us are not yet there, but we cannot force you because it is the will of everybody. Now, I made my choice. Even in praise and worship, when you go to the sanctuary or you decide to praise Him, worship Him, it takes a decision to do it. So magandang gabi sa inyo, magtataglis tayo para naman sa ating mga kababayan. And we had, as you see, araw-araw na po ako. Dahil sa totoo lang, kapag lumago ka, araw-araw ka na sa Panginoon. Palakpakan natin ang Lord. Dito natin makikita kung totoong tayo ay sumama kay Lord. Yung iba naka-breakthrough lang, never true na. So, ba tayo, pagkatapos ng breakthrough, we follow Jesus. After breakthrough, follow through.
Jesus. And so I believe tonight ay mabigyan kayo ng magandang kapangyarihan kasi Acts 2 ay John 2, di ba? John 1:12 is kapangyarihan ang meron sa atin. And we had just talked about inheritance, pero pagkatapos yan, nakikita sa ating mga itsura, kung tayo ba talaga ay inheritor. Pag tayo po ay may inheritance, natural, in-enjoy natin yung inheritance naman. Kaya lang, hindi ito nakikita bilang pera, dahil hindi pera ang tinutukoy ng Lord sa kanyang inheritance, kundi ang kanyang kapangyarihan or power. So you shall receive power from on high. So ang Diyos ang nagbigay ng lahat. So that's why we have all the reason to praise the Lord. Sa season of Thanksgiving po, nasanay lang tayo kumain, mag-party, magbigayan. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Lord. Sa season of Thanksgiving that you need to acknowledge God. Kasi ang Diyos naman talaga ang pinapasalamatan natin. Automatic na lang yun kapag nagpasalamat ka sa Diyos, you will obey His command. At ang command niya is to love your neighbor or to give thanks also sa inyong mga neighbor. So rejoice is the word for the people of God. Rejoice. Again, I say rejoice. Let's go 1 Thessalonians 5:18. Marami na po tayo mga live streams and I see to it na bago ako mawala, maraming gagawa si Pastora na live upang maging library ng ating mga VCF, yung mga next generation. Again, I thank God for God's revelation sa akin na ang VCF ay intergenerational church. Ibig sabihin, kahit ganito lang kayo yung talagang pinili ng Diyos. Kaya kayo nandito. Para kayo ay palakasin. Hindi lahat ay nag-i-equipping. Katulad ng nanay at tatay, hindi naman lahat nanay, tatay. So kaya nga nung tayo ay nag-declare na out of your love ang pagbibigay, naku, ang liit-liit pala ng love ninyo sa Panginoon. Ang laki-laki po ng transition ng ating giving. Yung ating mga giving ay kumunti. Doon nakita na talagang ang love pala natin ay kunti lang. Pero pag under the law ka, medyo malaki-laki pa kaysa sa love. Hindi ako papayag niyan. Kaya nga, it's something wrong with your definition of love. Kung totoong love niyo ang Diyos, remember He gave. You cannot love without giving. You can give without loving. Kaya nga pwede kang mag-sex na walang love. Pero yung mag-asawa, talagang ang sex ay regalo ng Diyos. Ito ay regalo para ang inyong relasyon ay ibuklod ng Panginoon na para mag-isa kayo. That's the purpose. So giving thanks in all circumstances. Ito po ay hindi alam ng iba. Kaya we titled tonight, The Power of Thanksgiving. Ilang beses na ba tayo nag-message niyan? Pero kaya nga alam, pag hindi pa talaga umukit sa'yo o nakikita sa screen ng buhay mo, ay God will never stop. Kasi gusto ng Lord, papasok siya sa puso mo. Hindi sa puso mo o sa iyong kilay lang. Gusto ng Lord ay papasok siya. So we thank God for our Thanksgiving every year, but not only every year, nagiging lifestyle na po natin. Habit is very, very important. Katulad ng inahabit nyo na yung inyong mga cellphone. You don't know when to stop. So naging habitual na siya. So sana, ganun din ang prayer. Prayer must be our habit as a born-again believer. Na hindi mo na alam kung kailan ka titigil, hindi mo na alam kung ano pa ba, parang ayaw mo nang tumigil. Dumating ka na sa point na yung panalangin mo na i-enjoy mo na. Kasi your prayer brings you na to outside the earth. Kaya kapag murmurer pa rin tayo, complainer, you know that, makalupa talaga. Pero sabi ng Bible, pag makalangit ka, you delete, complain, and murmur. Whatever.
Because you know that God is the source of everything. Can you give Him a clap offering? In a way, magmurmur ka man dyan, mag-complain ka man dyan, ano ngayon? May magagawa ba? Meron bang mangyayari sa'yo? Wala, di ba? So you better think na kung magmurmur ako, mag-complain ako, ako rin naman ang mahirapan. And I learned from the Bible that I can do nothing without God. So instead of murmuring and complaining, I'd rather know God at saka thanks God. Kasi siya yung may bigay sa atin ng lahat. Yes. So we're going to Lake Cebu. At sana marami kayong baon-baon kasi sayang naman yung baon, yung pagkain lang laman ng isip ninyo pagpunta doon. O hindi natin ma-serve yung purpose. I want you sana na mabigyan kayo ng totoong pagkain, the living manna ba? Na talagang masatisfied kayo. Pag upo nyo pa lang sa sasakyan, talagang yung lente ng inyong mata ay marami na siyang nakikita. And everything that you see, you touch, you feel, it's all about the expression of your God. So therefore, hindi pwedeng sabihin mo hindi ka makapagpasalamat. Makakita ka lang ng mountain, ng falls, katulad sa Lake Cebu. Makita mo, prepare mo na sarili mo nga roda upang magkaroon ka na ng totoong Thanksgiving. Magbabayad ka ng iyong gagastusin doon, magbabaon ka pa, tapos yung mukha mo hindi ma-drawing. Hindi niya na-serve yung purpose. Baka nag-away pa kayo dahil hindi na mabuti ang pagluto mo ng baon nyo. So kailangan po natin i-prepare ang bawat isa. If you are listening wherever you are, may God bless you with this live stream. Dahil ang live stream ay may katapat na live streaming of living water na tayo ay, kapag na-serve mo kasi ang purpose sa buhay mo, you are so happy. Sinabi ko nga sa Facebook kami ni Pastor Alfredo, we come to a level of our life na we see that God transform us. Kaya hindi pwedeng hindi kami magpasalamat all the time. At ngayon, siyempre nadala ko na rin si Pastor Alfredo na kung 5 times ako magsabi na magpasalamat na naman tayo, talagang nahihilo siya pero talagang he goes with it kasi nakikita niya yung result. Can you give a clap offering to the Lord? Tonight, we're going to talk about power. John 1:12, diba? Tayo mga anak ng Diyos, binigyan ka ng kapangyarihan. Yan, wala ka rito. Asa na sila Rocky, sila yung mga sweet home. Wala na sila. Parang narinig ko na disgrasya pa si Junjun. Ano yun? Sakit ng loob. Heart, okay. So heart yun terminal yun So kailangan ninyo mag-isip. Kasi we made choices, mga mali yung choices natin. Pag magmali yung choice nyo, you will lead to the wrong result. Are you excited to know the power of the Thanksgiving tonight? Let's go. 1 Thessalonians 5:18. Pag kayo po ay nasa equipping the saints at ilang taon na, alam mo ang resulta talagang mabilis ka. I want you to know the downloading of the Holy Spirit in spreading sunlight all over the world is the highest voltage speed ever in the history of the creation. Siya yung pinaka-high voltage, siya yung pinaka-speedy na mag-spread ng power sa buong mundo. And that is the power of the Word of God. So tonight, sabi niya dito sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. So ano bang circumstance na nangyari sa iyo, John? Na Tatay Rudy, give thanks daw. Sabi ng Lord, kung kayo ay dumating sa point na nangihina kayo kasi doon na alam nyo pag bumababa ang praise the Lord ninyo, mga born again believer, ang lagpak nyo sa pera. At pagkatapos niya, agtagirgir kayo kasi pera, nakita nyo. Pero kapag kayo ay tumaas
Meron kayong peace sapagkat ang nakita nyo ay ang abilidad ng Diyos how to rescue you. Hallelujah. For this is God's will for you in Christ Jesus. It is the will of God to praise Him pala. Alam naman natin yan ilang beses na. But sometimes nakakalimutan natin dahil sa sobra ang ating priority sa pera, sa trabaho. Na nakalimutan nyo na ng Diyos ang nagbigay ng trabaho sa inyo. Binigyan na kayo ng trabaho, nababagot pa kayo. Nung wala kayong trabaho, nababagot pa rin. Nung binigyan na ng trabaho, babagot times 2. Bakit kaya? So kaya nga, because we are different perspective po tayo. But this is God's will for you in Christ Jesus. Kung kayo ay in Christ na, pagkatapos nyo nag-breakthrough, nag-follow through na kayo, hindi sa loob na kayo ni Jesus, sa loob na kayo ng salita ng Diyos, yan ang responsibility niyo. To give thanks para hindi kayo lumabas. Yes. Kapag lumabas kayo sa teritoryo ng Panginoon, alam nyo na kung ano. Di ba? Hell lang naman. So we thank God. Do not quench the Holy Spirit dahil ang Holy Spirit ay nauuhaw. Nauuhaw ang Diyos sa inyong praise and thanksgiving. God needs to be glorified in everything we do. Ano bang ginagawa nyo? Nag-glorify ba si Lord sa inyong mga trabaho? Kung hindi naman, naku, wala talagang masilbi yung trabaho na yan. Pag nag-glorify ang Lord dyan, ibig sabihin yung trabaho na yan ay talagang magbibigay sa'yo ng life. Amen. Kapag hindi nag-glorify ang Diyos dyan, ang trabaho mo ay magbibigay sa'yo ng death. Ganon kasimple, can you give a clap offering to the Lord? Do not treat prophecies with contempt. Baliwala ba? Pinaprophesy ka na nga na maging leader ka. Yan ang ginagawa mo, hindi naman leadership yung ginagawa mo eh. Slavery pa rin. So, that's why, kailangan po natin mag-aral. Sa pag-aaral natin, we need what? We need understanding. Ang Diyos naman ay nagbibigay kapag ano ang need. He's the meter of needs. Yan yung magandang nalaman ko sa Lord ba. Kahit wala akong pera, hindi ko kayang ipalabas sa kilay ko. Hindi ko kayang ipalabas sa bibig at sa mukha ko na wala akong pera. Kaya hindi mo akong pasmile. Praise the Lord. Wow, powerful ang walang pera. Powerful talaga ang pera sa buhay ng isang tao. But I have a good news for you, na kapag kayo ay nasa Panginoon na in Christ Jesus na, walang kapangyarihan ang mga pera na yan. Yes. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi galing sa pera. Yes. Alright. So, give thanks. Can you give thanks in all circumstances in your life? Of course, it's a matter of practice. Kasi kung born again ka na, ini-inform tayo ng Diyos sa pamagitan ni... Marami siyang ginagamit like David. Si David, I will praise the Lord at all times. Yes. Nag-decide siya, in spite na namatayan siya ng anak. In spite na ano man ang nangyari sa kanya, he decided to give thanks. The moment you give thanks to the Lord, God is recognized. Kapag na-recognize mo kasi ang Panginoon, gagalaw siya sa buhay mo. So let us know the power of Thanksgiving tonight. Kasi yung iba sa atin, wala na eh. Medyo hindi na nila nakita ang kapangyarihan. Nung bago pa lang tayo, may honeymoon stage tayo sa Panginoon kasi ang Diyos laging nagbibigay ng milagro, lalo na't bago ka pa lang. So, talagang exciting, no? Minsan nakatingin ka sa mga baguhan, inggit ka, kasi ikaw dry na. Kaya nga gusto ng Lord, intergenerational, para kung kailangan mo ng joy, ay mayroong kang grupo, like yung ating young people. Bakit parang wala silang problema? Kasi hindi naman nila problema, talaga mga allowance nila. Hindi nila problema ang pagbabayad nila sa lahat. Kaya magandang samahan ang mga young people. Who cares ba? Wala silang alam kung saan kukunin ang electric bill.
So, kapag sumama ka sa ganong generation or grupo, talagang maano ka, ma-influence ka. Kaya gusto ng Lord, intergenerational. Ang church na to, how are you going to maintain your joy? Kasi ang Diyos naman ay joy. Yes. Ayaw ng Lord ng off and on ka, para kang sira. Yes. Sabi ng Lord, katulad nitong light na to, pag off and on yan, next yan, sira na yan. Eh, ganun din ang mga Kristiyano ngayon, off and on, wala. Pero bakit ganun? Bakit ba ganyan? Minsan dami kong mga tanong din, pero sabi nga ng Lord, just fix your eyes to me. Kasi mali-discourage ka talaga dito sa mundo. Tandaan mo, patay ang mundo, buhay ako, sabi ng Lord. O saan ka? Tutingin ka ba sa mga kapwa katulad mo? Huwag mong anuhin. Made an impact. Alam niyo ang impact, ang importante sa Lord, hindi money. Ilang tao na ba? Kaya huwag natin i-judge yung mga pastors na walang mga pera. But they made an impact. Kasi yung impact ang importante sa Diyos, hindi pera. Yes. Na even if sila ay walang ganun katulad mo, may sasakyan ka, napaka-arrogante mo na, parang feeling mo, ikaw yung binibless, tapos yung ibang pastor na kawalang-wala, eh hindi sila binabless. So do not judge. Yung impact nila hindi mo alam. That it makes God pleased. Kapag may impact po ang ating buhay, katulad ng buhay ni Pastora Marlene, I did my impact naman. Kahit ako nagbabasa ko ng Bible, my judge is the Word of God. Na I made an impact here in Coronadal City. Sa Korea po ay dumaan ako ng proseso. Nagpa-process ako. Lahat ay tinanggal ng Lord sa akin. Bumalik ako dito. I made a difference. Yun yung impact. And then a lot of people also had, na-encourage silang magbago din sa pamamagitan ng buhay mo. That's impact. Yun ang hinahanap ng Lord. Hindi pera. Can you give a clap offering to the Lord? God has a tremendous power that has given to all His people. Alam nyo, kapag simpleng clap lang, kaya nga sabi ko lang, clap! Kasi ayokong maanuhan kayo ng mga black bag. Pag nag-clap kayo, talaga nagsisialisa ng mga demons. Kaya lagi ko sinasabi, mukhang tsura nyo, hindi naman ma-drawing. Clap! Smile, shout, dance. Ito yung mga instrument ng Lord para the demons, the devil, and Satan cannot have a place in you. So, distansya amigo. Yun ang ibig sabihin. So, how to win the battle? Because the battle is not mine. The battle is the Lord's. We're still in warfare dito sa ating Thanksgiving, the power of Thanksgiving. We need to know our weapons as children of God because we have battles every day. Araw-araw po mayroon tayong away. Remember, sabi ng Lord, the battle is mine, but yours is to trust. What are you trusting? His Word. Na nagsasabi sa Kanya na you have to use these weapons, you have to use this, you have to do that, in order for me to fight for you. Yes. Kung gusto niyo mag-fight ang Lord para sa atin, you have to do something as God requires. How to win the battle, how to attract the presence of God. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. How do you attract the presence of God? By going to the activity of God. Equipping the saints can attract God and destroy the works of the enemy. Amen. Hindi lang alam ng mga equippers natin dito. Pero choice yan, wala tayong magawa. Sabi ko nga, yung mga nag-i-equip-equipan, na alam mo, hindi nila masustain yung kanilang school. Yun ang kinatatakot ko. Balang araw talagang makita mo sila. 14 spirits pa ang babalik sa kanila. Kasi pag may alam ka na, you are responsible for that. Yes. Pero
Siyempre, huwag niyong sabihin, pinipilit ko kayo ha. Pinapakita ko naman sa inyo ang buhay ko. Well, maybe I did not impact you sa buhay niyo. You have your own impact, siguro. That's life is a choice. Pagpipili. Kaya nga, ako bilang pastor, sinasabi ko sa inyo, magpili man lang kayo, tingnan niyo yung bunga para hindi kayo, hindi kayo ma-deceive. Bunga ang titingnan natin. Can you give a clap offering to the Lord? Now, can you imagine that the devils are, huwag kayong mag-clap na wala kayong nai-imagine. Ano ba daw ang magawa ng clapping? Nagka-clap kayo dahil sinabihan kayo ni Lord, ni Pastora. Nag-clap kayo kasi pag nag-glorify niyo ang Lord, kung ano man yung plano ng demonyo kanina sa'yo para nakaganon ka, hindi matuloy. Yes. Ganun ang weapon. How to attack His, how to attract His presence and how to overcome the enemy. Ito yung tatlong reason kung bakit tayo nandito tonight. Receiving the power of thanksgiving is how to attract the presence of God, how to win the battle, and how to overcome the enemy. You need to overpower the enemy. Yes, you have the power. Kaya lang lagi kang na-overcome ng enemy. Pupunta ka na sana sa equipping, hindi matuloy. Laging hindi ka natutuloy because the enemy ay klaro na na-overcome ka niya. Yes. Are you here? Yes. So principles ang kinukuha natin sa equipping the saints. Principles of God. The mysteries that we need to discover. And of course, yung secret, how to win the battle, how to, yung sinabi kong tatlo, how to win the battle, how to overcome the enemy, and how to attract the presence of God. Those are the reason why we come tonight. So you come here with the purpose and with reasons. Come to learn. You come to learn because this is study. This is steady. This is a course life. Kaya yung mga hindi consistent, pareho din yan, nag-school kayo, hindi nyo natapos ang kurso. Don't tell me kahit naintindihan mo naman, pwede ba yun? Nag-engage ka tapos hindi mo tinapos. Don't expect na magkaroon ka ng diploma. Right? Wala nga tayong diploma in physical dito. Pero makita mo yung maturity nyo. Yes. Sa level ng inyong understanding, sa level ng inyong naiintindihan, ayun ang magiging diploma. Yes. Hindi nga siya makita. Pero alam mo, yung bang tumatayo ka, na nasa gitna ng mga troubles, pero nakataas noo ka. Yes. It means to say, meron kang degree. May degree ka na hindi kayang abutin ng enemy. Hallelujah. Praise Jehovah. The truth is revealed when you read the Word together with other believers. Especially kapag ang believer na kasama mo ngayon ay medyo mature sa'yo, you are blessed. Why? Because the truth is going to be revealed to you. Sometimes, hindi pa talaga na-reveal sa'yo kasi kulang ka pa ng substance. Here comes, nagsasalita yung substantiated. Then suddenly, the truth will reveal to you. And that is what you get when you come to equipping the saints. Regularly, at kailangan tutubo tayo. So, to build yourself up. Kaya, I'm so blessed with the Koreans. Kapag may mga gawain, ganyan, talagang tumatakbo sila. Hindi sila pwedeng lumakad lang na pag ganon-ganon. Talagang tumatakbo sila parang mga pato. Talagang tumatakbo sila. Because ang laman ng isip nila, siyempre, they will learn. I will be blessed tonight. I will go to the, It counts din. Yung pumupunta ka nga dito, parang wala kang interest. So, wala din yan kay Lord. Alam niyo, tinitingnan ng Lord, kahit na yung Saturday, nagpa-plancha na ako ng mga damit ko, at sa tatlong, na-prepare ko na yan. God counts it. Ganun ka ka-interesado.
Katulad ng Sunday. Piniprepare ko na yan kasi may activity ako Saturday para pag pagod ako, nakahanda na yung Sunday ko kasi nasa platform ko na, nasa line, may line na ako na sinusunod for me to get my victory. Ganun ang equipping the saints. Gagawin kanyang advance. Yes. Kaya nga, we are here to advance the kingdom of God. Do not just be palawsi-lawsi kayo dyan. Kaya nga may activity tayo, active. Ang anak ng Diyos ay active. Kasi naman, na-empowered. Ang tunay lang na anak ng Diyos, ang active. Yes. Hindi mo maasahan yung hindi pa anak ng Diyos. They are trying to. Nagdadalawang isip pa sila. Kasi marami po ang paraan ng pagtanggap ng Lord. Merong tumanggap na, well, tatanggapin kita ngayon, pero let us see. Di ba? Pag hindi ako nakakuha ng medyo maglaylo muna ako. Pero namang tumanggap na talagang, okay, I trust you. I give you my life. Boom. So no matter what happens, ano man ang kahirapan ng pagsunod mo, dahil tinanggap mo, tinayuan mo, that's it. That's why you enjoy it right away. Dahil ang sabi ng Lord, how you believe in my word, it will come back to you. That's the measure. Hallelujah. Naintindihan ba natin? So, you have to take notes. Sometimes may mga cellphone, nagja-jack lang ng cellphone yung iba. Mas marami ang ihi, marami ang inom ng tubig. Alam mo na, we studied about that. Mukhang may karga ka, pare. Hindi ka makapirme, di ba? Ang ganda pag-equip ka eh. Ma-discern mo yung katabi mo. Hindi para sirain. Kundi ma-realize mo, ako ba ganyan? Ako, wow, ako ganito na ako. Hindi ko kaya mag-absent. Hindi ko kaya mawala sa gathering kasi alam ko darating si Lord sa gathering. Hindi siya darating sa iyo personal. Hindi siya darating personal. Sinabi niya ba dyan? Personal ang pagdating ko sa iyo. Hindi. Iga-gather niya. Kaya dapat nakaposisyon ka sa gathering. Dahil doon siya darating. Amen. Tagalog yan ha. Let's go, Psalms 95. Let us see kung ano makuha natin dito. Kasi hindi ko masyadong maalala. But I use this. Psalms 95. Ang maganda sa akin, maganda talaga kasi nag-groom ako ng Lord sa praise and worship. Sa Korea ay ilang taon din akong praise and worship team. Ang praise and worship team namin hindi talaga matinag. Talagang may power eh. Pag yung praise and worship ninyo, hindi yan tatagal kasi walang power. Power lang nakakatagal eh. Number one, yung iyong submission. How could you praise the Lord na hindi mo naman na-submit yung sarili mo sa Kanya? So yun, kumakanta ka lang. Isa, dalawa, mamaya wala ka na naman. Dahil may trabaho ako, nasakit ang ulo ko, may menstruation ako, may ano ako, ibig sabihin talagang hindi mo naintindihan yung ginagawa mo. You just sing a song, but you did not really praise and worship the Lord. Kasi kung totoo ang praise and worship mo, may balik. Yes. God will change you from glory to glory, my God. Alam naman natin may benefits, di ba? Psalms 95. Sabi dito, come let us sing for joy. Yung iba sa atin hindi maganda ang boses. Di bali na lang, di naman tinitingnan ng Lord yun eh. Ang tinitingnan niya yung lyrics. Amen. Huwag kayo mainggit sa mga praise and worship team dyan sa ibang churches. Hindi naman nakikita ang resulta sa buhay nila. Nangangalunya pa rin. Oh my God. Kaya nga po, kailangan po nating mag-aral. Hindi ko kayo dinadown, pero yung iba sa atin tumanda na may puting buhok na si paring praise and worship sa kanyang grupo. Pero nangangalunya pa rin, adulterous pa rin. So anong mangyayari dyan? Sabi niya, come, let us sing for joy to the Lord. Alright, so congratulations, Joy. Nakuha mo na ba? Wow. Ayan. Alam niyo, nung araw, namumblema ang ating mga BCF, I would like to say, thank God. Talaga, thank you, Lord. Nung araw, namumblema yung iba, saan kaya ako makasakay?
O, naalala nyo yan? Joy, Bacol, sila, lahat sila. Dito yung mga nauna. Ngayon, wala na po tayong parking lot. Oo, dapat kailangan tayo may second floor, third floor. Katulad ng KCC Mall. Hindi na mapigilan eh. So, alam nyo, yun yung sabi ko sa inyo, hindi yung yung ating process. Talagang doon ka papunta sa promise. Tandaan nyo yan. Huwag kayong ma-allergic sa process kasi after the process, promise. Sabi niya sa Psalms 95, "Come, let us sing for joy to the Lord." Kaya nga, joy. Joy pangalan mo, ha? Dapat kailangan talaga pangatawanan mo yan. Joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Shouting is one of the weapons. Marami na akong minsan na weapons, ha? Sing, clap, dance. Those are the weapons for us to hold on and enjoy the rock of our salvation. Minsan, meron tayong problema, kanta lang. Kantahan mo. Kantahan mo si Lord. That is how to invite the presence of God in your circumstance. Kaya totoo pala sinabi niya, in everything give thanks. Nung araw, syempre hindi pa tayo, hindi pa natin attitude yung pagpipraise the Lord. Kaya mamaya, masaya tayo, bukas naman, umiiyak na naman tayo kasi may problema na naman tayo. Tapos, i-guide tayo ng pastor, sasabihin, give thanks na lang, kasi ganito, ganyan. Kasi nakalimutan mo na overwhelmed ka sa problema mo. That's why you need also to check your thermometer. Kung hot ka ba kay Lord, o nag-expire na yung hotness mo. Kasi pag ikaw ay talagang hot na hot kay Lord, hindi pwedeng sasali ang demonyo sa hotness, mapapasok siya. Alam natin yan. So, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. So, music and song are one of those powerful weapons that we are using. Let us come before Him with thanksgiving. Kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, huwag yung agad-agad iyak, hingi, kundi magpasalamat muna sa lahat ng mga ginawa niya. Kasi pag nagpasalamat tayo sa mga ginawa niya, tuloy-tuloy niyang gawin yan when you recognize Him. Extol means to lift Him up with music and song. Sino ba naman dito ang kumakanta na nadadown? Maliban na lang kumanta ka ng I went to your wedding. Diba? Depende po sa lyrics. Yung music natin, ay yung salita ng Diyos, pang-lift up talaga yan. So, for the Lord is great. Napakalaki ng Diyos natin. The great King above all gods. Kung ako sa inyo, basahin nyo lagi ang Psalms 95 tuwing kayo ay nakakakita ng mga nature. Lalo na papunta tayo bukas, kayo ang blessed kasi ipiniprepare kayo ngayong gabi for tomorrow. Hallelujah. Verse 4, in His hand are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to Him. When you see mountains, when you see plants, when you see the nature that the Lord has made just for you to see. Alam mo ba, talagang gusto lang ng Lord, i-recognize mo lang siya. Hindi, yung iba hindi na nakikita yung gawa ng Lord, kundi yung mga problema na nakikita. Yung mga walang pera, wala tayong pera, may utang tayo, na hindi nakikita yung ganda ng kalikasan. Wala na. Because yung perspective mo ay natabunan na ng mga sarili mong iniisip. So the sea is His. Kapag pumunta tayo sa dagat, talagang ako stand pa rin ako hanggang ngayon kahit matanda na ako. Laging napapamangha ka pa rin sa mga gawa ng Lord. Ibig sabihin. Kasi Kanya yan eh. Wala namang gumawa niyan. Kundi Siya talaga. So tell me, yung mga mga hindi nagbibilib sa Diyos. How could you explain that? Yung mga tinatawag nating
Don't believe God. ATS. Yun. Mukhang isa lang yung estudyante ko dito. ATS. Yung hindi nagbibilib, alam nyo, pag ATS kayo, it takes a lot of faith to maintain being ATS. Yes. Did you get something? Yes. Hirap ding maging ATS, ha? How could you explain the sea, the moon, and the stars? Ha? Mapapagod kayo kakaka-ATS. So, ganun si Lord. For He made it, and He transformed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Kapag nabasa niyo ito, ma-imagine ninyo, sino ba ako para hindi ako mag-praise and worship? Or mag-give thanks? Lahat ng nakikita ko, expression ng Creator. Hallelujah. Come on. Stir up yourself, for He is our God. We are His people of His pasture, the flock under His care. Today, if only you would hear His voice, do not harden your hearts, as you did at Meribah, as you did that day of Massah in the wilderness. He's talking about the Israelites. And where your ancestors tested me, they tried me, though they had seen what I did. Yes. Kaya nga tayo, pwede natin i-test ang Lord. Lord, tingnan ko nga dito, ano magagawa mo dito? Wala akong pera ba? Ano kayang gawin ng Lord? O yun. Yes. Magreklamo ka, diretso sa may-ari. Yes. Excuse me, mukhang wala ako. Ano ba to? So for 40 years, I was angry with that generation. Galit ang Diyos. Yes. Can you imagine, ilang dekada galit siya sa generation na hindi nagpapasalamat o nag-recognize sa Kanya. Yes. O baka napamilang na kayo dyan. And people whose hearts go astray, and they have not known my ways. Katulad ng ating, matamaan na yung matamaan na, yung ating COVID-19, na nandito tayo, di ba? Yes. Yun ay practice yun eh. Sabi ng government, hindi pwede, lahat na ng card, hindi pwede, may yellow tie at yellow ribbon at kung ano-ano pa. Lahat yan, nakakalusot tayo. Bakit? Kasi we do not bow down any government. Kasi we know that my God is greater than any government. We've got to prove that for you to become faithful. Hallelujah. Ikaw, na-prove mo na ba yan? So I declared an oath in my anger, they shall never enter my rest. Oo, born again ka, pero yung pagod talaga ang trabaho. Wala kaming pera. Yon. Because they did not enter the rest of God. Come unto me, all of you who are heavily laden. Hindi po wala pa dumating yung 666, yung COVID-19 pa lang yon. Pinatikim tayo kung gaano kabagsik ang gobyerno. At least ngayon ko na alam ang bagsik. Dapat bagsikan ko pa ang aking pananampalataya to prepare the 666 time. Are you here? So salamat kayo nandito. God bless you beyond measure. For He said His word, come unto me. Did you come to Him? No. Yung iba sa inyo, hindi. May simba, ayaw mag-come. Pag simba po, tumatawag ang Lord sa atin. Ayaw. Dito na lang kami sa bahay, Pastora. O ako sa inyo, kahit may sakit kayo, gagapang kayo. Kasi sabi ng Lord, come into my gathering because I'm going to meet you. I meet you your needs. Yung iba hindi na nagsisimba, so sorry talaga. Because they believe na kung sa bahay lang sila, buong mag-anak at kakain ng Jollibee at magnood ng TV, they're happy together. But they didn't realize na yung kinakain nilang mga pagkain ay magiging uod sa kanilang katawan. Yan po ang sabi ng Bible, hindi ko yan sinabi.
So take my yoke upon you and learn from me. Ano ang yoke? Yung kanyang kabigatan. Ano ang kabigatan ng Lord? Ano ang kabigatan niya? Yung salvation of the world. Yan yung kabigatan niya. Kung kukunin natin ang kanyang kabigatan, you can be His word. Kasi napakahirap sundin ang word ng Lord. Tapos you learn from that word. Sabi niya, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yung mundo, pleasurable, pero hindi ito nakakapagbigay ng rest. Nakakapagbigay siya ng stress, oppression, depression, and all the shon, syempre. You can never get rest in the world. For my yoke is easy and my burden is light. Easy lang ang kanyang salita. Napakagaan ng kanyang kabigatan. Bigat, weight means yung importante sa kanya. Yun yung weight. May weight. Yun ang pinaka-light. Siyempre, pag sumunod ka kay Lord, utusan ka na magsimba ng magsimba. Don't you know, pag born again ka, hindi ka nagsisimba. Kapag alam mo namang may simba, hindi naman pwede, hindi yan pinaalam ng Diyos sa'yo. Hindi niya sinabi, command yung simba. Hindi niya sinabi, sige, pag may time ka, sige, simba ka. Okay simba ka pag may time Hindi niya sinabi yun. Worship me. That's the word of God. It's a command for His people. Hindi ka naman niya people, okay lang. People ka Pag tao ka ng Diyos, talagang kinuman ka ng Lord. Ngayon, sasabihin mo pa, I will decide. Yes, of course. So yung mga decision mo will contribute to your destiny. Don't ever think na ikaw ay pastor, ay papunta ka talaga doon sa Kanya. Dito pa lang sa lupa, you did not come to Him. Tapos sasabihin mo, I will come to you in heaven. Dito pa lang sa lupa, lumapit na po tayo sa Kanya. Praise the Lord. Alright? So, yung Psalms 95, makatulong sa atin because nagbibigay si King David ng mga, kasi siya ang praise and worshiper si King David. Can you imagine? Magmula sa nagtitend lang ng flocks, naging king. Ano ang weapon niya para marating niya? Praise and worshiper to God. And he became the favorite of God dahil sa praise and worship ni King David. Ako kinilala ko talaga si King David kasi nga, praise and worshiper ako And my pastor knows that. For the past how many years, international, yung mga kasama ko, talagang kami pag mag-praise and worship kami, kinatapo namin yung mga tsinelas namin. Yung aming mga sapatos, pagdating na sa praise and worship, kasi anointed masyado yung namin, yung aming praise and worship leader. Parang wala namang usok, pero parang may umuusok. Pag dumating kami sa sa praise and worship time, siya umiikot siya sa buong congregation. Kami naman, natatapo namin yung mga sapatos namin because you can feel the presence of God. Ganon mag-praise and worship, hindi yung kung ganon ka, sa 10 ka rin ng kagaganon. Wala man lang pagbabago. Malaman mo talaga ang taong hindi nag-grow sa praise and worship. Napakabini-bining. Oo. Yan, dito sa atin, hindi ako sanay. Kaya nakita niyo siguro ba yung pastura ninyo? Napaka-radical naman. Yes naman. Because the power of God is inside of me. I cannot help it. Hallelujah. Wala akong pakialam katulad ni King David kung sabihan mo kung ako ay may tililing. Okay lang. As long as ito ay for the Lord. Ay ipapakita ko sa inyo yung result ng aking praise and worship. Ano ba yung pastora? Hindi na may bigay ng bigas, parang mayaman. So marami kang persecution na maharap.
kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon. But you know what you are doing. And for 40 years, sabi niya, I was angry with that generation na hindi man na na-recognize. So astrayed ang mga puso. Tapos na ito, di ba? So I declared on talagang my anger, they shall never enter into my rest. Parang sumpa, ano? Ayoko masumpa talaga ng Diyos. My God. Ewan ko sa inyo. But tonight, I am giving you yung aking journey kasi. Bawat isa sa atin nag-journey, di ba? So, sabihin mo nga sa katabi, kumusta naman ang journey mo? Oo, kasi ang ating pananampalataya ay nagta-travel tayo, nag-journey. Kung pang hindi ka pa umalis sa mga bagay-bagay sa lugar, ibig sabihin you are not following Jesus. Marami po sa atin nagsisimba but they don't intend to follow Jesus. They wanted to be good and good and good like that. People are watching us. Kasi we desire them to see na parang goody-goody tayo. But God knows kung anong sa puso ninyo. Kaya nga, sinabi ko sa inyo sa ating church meeting, pag naka-feel na ako na mukhang hindi na ito maganda, leader ka tapos hindi ka nagkakaroon ng magandang influence sa iyong flocks. It means to say, nililidiran ka na ng kabila using your flesh. Kung may choice ka pa, hindi mo pa talaga na surrender ang will mo sa Lord. Diba? Sa kingdom of God, will of God ang nasusunod. Let your will be done on earth as it is in heaven. Hindi yung will natin. Wala tayong choice talaga. Basta to follow Jesus because we are owned by God. We are owned by Jesus. Okay, so can you give a clap offering? Yan. Ako pag sa clap offering talagang hindi ako nanghihina dahil alam ko yan yung kalakasan ko. Parang charging mo yan. Kahit ikaw lang mag-isa, magkanta ka, mag-dance ka. Ako nagagawa akong mag-isa. Kaya nakaramdam ako na gusto ng Holy Spirit, I'll do it. I'll do it all the way. Kasi alam ko na I'm here to please God. I do not live in this place for myself na. Wala na, patay na ako eh. Buhay na si Jesus sa akin. Kaya lahat ng gusto niya ginagawa ko. So ano yung ginagawa ko ngayon? Ini-impart ko sa mga tao yung mga ginagawa ng Diyos sa akin. Because that is my duty. Sabi ng Lord, kaya nga sinib kita para mang-save ka, diba? Hindi para maghanap ng pera. Well, nagkaroon din ako ng job. Hindi ko sinabing talikuran niyo yung job niyo. Kung totoong nandyan si Lord sa job niyo, siyempre, mas marami ang time nyo sa Diyos kaysa sa job nyo. Kasi job dito yan sa lupa. Pinili mo yung job mo instead of worshiping the Lord. Let's see. What did you get with your job? Pera. Face it. What did you get with your praise and worship? The benefits. Diba? Asan yan? Sa Psalms? Psalms? Okay, let's go there. Psalms 103. Yung benefits ng job mo, well, pangalan, dahil ikaw ay nag-graduate ng ganyan. So, yun. And then, ang benefits ng job mo ay yung sweldo mo. But the benefits of praise and worshiping the Lord is to, when you praise the Lord, my soul, your soul is praising God. You should not forget all the benefits. Ako araw-araw ito hindi nawala sa utak ko ang benefits. Kaya siguro walang lugar ang backslid o nanghina ako, nag-fall short, di ba? Panghina, nag-shrink back ka. On fire ka nung anniversary, pagkatapos sa pagkaumaga, shrink back. So, why? Because you forget the benefits. Who forgives all your sins? Wow. Your job cannot forgive your sins. And heals all your diseases. All your diseases. I'm enjoying it. My job cannot give me healing diseases. Who redeems your life from the pit? Huwag niyo akong
Hindi ko sinabing mag-resign kayo. Yan naman talaga mga tao. Hindi tayo magtrabaho. Mag-praise and worship lang tayo. O, ganun ang mga words natin, di ba? Well, nasa iyo yon. Kung hindi mo naintindihan, then, parang inaabot sa iyo ang langit, ayaw mo ba? Parang ganun. Ito, He who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Number 6. Okay, number 5. Who satisfy your desire with good things. O dito, di ba? Kayo na rin nakapagsabi, hindi na natin problema mga pagkain dito sa list. Sabihin mo anong klaseng pagkain meron na tayo. Because it is the evidence that God's give you the desires of your heart. Nung araw, nakaranas kayo na wala kayong pagkain, ha? Yes. May molds pa nga yung mga tinapay niyo. Di ba? Huwag niyong kalimutan yung mga pinagdaanan ninyo so that you can maintain and sustain your level of your praise and worship to the Lord. Hindi lang yan, your youth will be renewed like the eagles. I thank God for eagles because eagles fly alone. There are times na kung mag-abroad ka, wala kang kausap, dito lang natin, dami mo na makausap, lonely ka pa rin. Mag-abroad ka, mag-isa ka lang talaga doon. Wala kang choice kundi kausapin ang buwan, ang stars, ang lahat, pati alitap-tap, kung meron man sa abroad. Yun na lang magagawa mo talaga, kausapin mo talaga yun. So that you will somehow, hindi ka mabaltik or hindi ka mawawala ng ulirat, katulad ni Eman. Kawawa siya, no? Pero, nandun lahat yung mga Kaya nga, ladies and gentlemen, diretsohan na tayo. Hindi makukuha sa TikTok. Hindi makukuha sa entertainment. Ang iyong joy. Sa Lord lang, joy. Jesus lang talaga. Ito yung na-failure si Eman. They tried medicine, they tried TikTok, they tried. She tried activities such as climbing. She tried everything, partying, whatever. She tried everything, but she did not try Jesus. Yes. I here to declare, you should not try. Just go to Jesus, everything will gonna be perfectly. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. So what is the problem of the world? Oppression, depression, stress. Well, in my country, heaven, I don't have stress there. In my country, I don't have oppression, depression, altapression. So lahat ng mga passionate na mga Kristiyano, kailangan ko natin ipaalam yan sa lahat. Yan po ay good news. We've got to share the gospel that can change the world. Amen. Hallelujah. Come on. Psalms 122. He is telling you where is God? Where is He? Siyempre, hanapin mo siya. Yes. Hindi naman pwede kaya nga nakakalungkot yung pinipilit ka pa. Uy bakit parang hindi na ka nag-equipping? O parang bakit gano'n, ha? Ako nga, minsan darating ang time di ko na kayo palalahanin. Kasi magkakaroon ako ng distance far beyond. Yung iba, pwede nyo pa nakausap si Pastora, balang araw hindi nyo na ako makausap. So wala na. Ganon din ang Lord. Saan ako? Hanapin mo ako. A song of ascents of David. I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Sa house ng Diyos, nandun ang Diyos. Ay naapo. Tapos ang sagutin ganito, sa house ko naman, nandiyan si Lord. O yun pala Go ahead. Sabi niya, let us go to the house of the Lord. Pwede ba, ilagay niyo na priority yan bago ka mag-go to your work. Go to the house of the Lord first. Yes.
Kaya ka nahirapan kasi hindi mo alam kung saan mo ilugar si Jesus. Kapag may problema ka, wala kang trabaho, first and foremost and nothing else is God. Yes. Yes. Pero pag may trabaho na, hindi mo na alam kung saan mo siya ilalagay. So, our feet are standing in your gates, Jerusalem. Jerusalem is built like a city that is closely compacted together. Jerusalem is the presence, is the home of God, the house of God. Yan ang Jerusalem. Literally at saka spiritually. Dahil darating, babalik si Lord obviously sa Jerusalem. Ngayon, hindi ka sanay sa house of God. Hindi mo maramdaman ang love ng bawat isa dito. Church-goer kayo. Pastor kayo, church-goer kayo. Ba yun? Alam niyo ba ang church-goer? Hindi siya makaka-enter into the rest of God. Yes. Dapat ano ka na? Home. Yes. Hindi ka na nag-go actually. Home ka na. Yes. Yes. Yun yung presence ng Lord. Nasa home ka na. At kung nandiyan man ang presence ng Lord, alam nga naman didikta yan, may midweek ngayon, ba't hindi kayo mag-midweek? Kasi sakit ng katawan ko. Okay? Choice. So, siyempre, nag-aabang naman ng mga demons. So, tingnan mo, kunti lang ang tao. Kunti lang ang tao sa kanila. Kasi lahat sila may sakit ang puwet, lahat sila halos nasaktan. Nasaktan sila. Kasi hindi sila home. Sweet home. Okay? Palakpakan natin ang Lord. Hopefully, makatulong ito sa inyo. That is where the tribes go up. The tribes of the Lord. To praise the name of the Lord. Pag tribo means grupo ng Panginoon na meron siyang meron silang kultura. So, anong kultura natin? Palakpak. Yan yung mga kultura natin. We fellowship. Pagpasok mo, hindi man drawing itsura mo. Paglabas mo, talaga man-drawing na. Yes. Diba? Nagkaroon agad ng manifestasyon. Dahil sa pinatunayan ng Lord na sa gathering nga siya nakikita. Sa gathering siya maririnig. There are times na parang wala kang gana, pero sa gathering, na-intis ka ba? Na-stir up ka. And then, nakarinig ka ng boses kung saan mo kunin ang pambayan bukas. Ano ganun? Kasi ang Diyos naman, i-recognize mo lang siya. At una, saan siya makikita? Hindi pwedeng kahit saan. Ayaw ng mga tao magpunta ng church. So sad. Mas gusto nila sa bahay. Ayaw nila. Gusto nila sa Facebook yes, I'll pray for you. Pero hindi man lang totoo. Wala namang relasyon sa Diyos. Stop doing it. Start believing God and start following what God tells you. Yung mga binabasa ninyo kahit sa Facebook, pag alam nyo naman na salita ng Diyos, sundin nyo lang. Huwag yung i-type lang. Say amen. Sundin. Kaya nga nandito si Lord para sundan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. I know you have a place for me. Katulad ng kung hindi pa kayo nakapunta hindi kayo wala kayong trabaho, wala kayong, yung inaasahan nyo hindi nangyari, ganon. But you know your God. Sabi nga ni King David, matagal siyang naging hari. Hineld mo na siya para pag-prepare. So long, napakatagal. Kaya nga si King David nagsasabi, kailan, oh Lord, mukhang over na ako sa palagay niya. Pero sabi niya, kaya nga tinanong niya yung sarili niya, bakit ako nandito nagpa-plow nagtitend ng flocks? Di ba may plano ka sa akin? Ba't ako nandito? So, I want you to know that God is watching.
And you should know that God has a place for you. Hindi mo pa nakita, hindi mo narinig kung saan ang lugar na yan. Naghihintay din ang Lord. You've got to seek Him so that alam mo kung saan ka talaga. I know there's a place for me, Lord. That's why I praise you. Ang praise ay magbibigay sa inyo ng direction. Magbibigay sa inyo ng light. Kapag nadidiliman kayo, hindi nyo narinig. Ang praise is the door of God to interfere in your situation. Are you blessed that you came tonight? Sometimes willingly we invite problems in our situation. Multiplying, sinning, even if we know nakakasala tayo, we don't stop. And we landed into a situation wrongly. Yung wrong choices mo, yung wrong decisions mo in life. Hanggat hindi mo na ipasa ang wilderness, you cannot go into His rest. Ang promised land kasi yung nasa rest ka na. Ako, I tell you straight, nasa promised land na kami ni Papa. Not because of our katandaan, but it's because of my maturity. So pag you go mature, you are entering the rest na. Katulad kanina, punong-puno ang KCC. Sabi ko, Lord, anak mo kami. So lahat hindi pinapasok. Sabi namin, mag-ano kami ng grocery. Pinasok kami. Sinara yung iba. Kami lang pinapasok kasi yun naman ang sinabi sa amin ng mga siyempre si Lord na bibigay siya ng idea. O pastor, pag punong-puno, yung sinabi nila na siyempre alam mo naman na may lumalabas naman. Dahil lang sasara nila yan para mapuno pa muna yung sa ilalim. So, because you are a daughter of God, son of God, bibigyan ka ng idea. So, nakapasok kami. Pagpasok namin, Lord, bigyan mo kami ng lugar kasi talagang punong-puno. Yan. Tama-tama. Yung bang mag-alis, ganun. That's enjoying the promise of God. Yes. And yung pera ko, ganito lang. Sabi ko, Lord, ito lang yung pera ko. Wow! The Lord will always show you na nasa promised land ka. Nag-desire ka lang. Nag-desire ka lang. Yung desire mo ba? Kaya sabi ko, natatawa ako pa. Yung desire ko na bibili natin na kasi ayokong, kung kami kasi ang mamalingki, maraming flavors. Namalingki kami, yung exact amount na sinabi ko, ilalagay ko sa wallet ko, yun lang. Hanggang doon lang. Natawa ako kasi pag ganun, meron pang ipapunch na ko, baka hindi magkasya. Exactly. Di ba, kunti lang yan, pero malaking bagay yan sa akin because my eyes, my lens can see the movement of God. So may hint ka ngayon na kahit anong hingin mo, napaka-soft touch ni Lord. Kunting ganun mo lang. Kaya nga, I really prayed for IGP. I prayed hard for our anniversary. Ikaw ba naman mag-declare ka, mag-prophesy ka na pakainin mo ang buong purok paglao? Diba? Kailangan mo rin namang, pag nag-prophesy ka, gagalaw ka. Hindi pwedeng prophesy ka lang ng prophesy. So prayer is work. I prayed a lot. Yes. Bakit malaki yung building dito sa church natin? I prayed big time. I prayed, kaya naging successful. Ito na naman ang IGP, I have to prepare. I have to do what I have to do. I have to plant seed. Kasi kung totoong naniwala ako sa prayer ko, ipakita ko sa Diyos na talagang do or die ako. Hindi yung pray lang kayo, ako pray lang talaga ako. Hindi may gagawin ka. So tomorrow, I'm sure 100% God is with me. Hindi dahil sa pera, dahil sa prayer mo. Yes.
Bakit? Ano bang meron sa prayer ni Pastora? Well, ang prayer ko po ay nakaka-move ng host. Kaya i-check ninyo yung prayer ninyo, nakaka-move ba o nakaka-static ng mga heavenly host. Kasi kailangan natin ng mga anghel. And so, I ask God, sabi ng Lord, if you please me, I will please you. If you praise me and worship me, I will. If you do not bow down to your job, to your anything, I will give you what you desire. Salamat sa job, nagkaroon kayo ng sweldo. Pero ako, salamat sa praise and worship. Nagkaroon ako ng lahat. So it doesn't mean kung nasa job ka, hindi mo, bitawan mo ang job mo. God will prove to you. I told you, di ba last time? 3 jobs ako sa Korea, nakaranas ako. Lahat ng mga boss ko, para ako na ang naging boss eh. Binabantayan ka nila kung kailan ka, may kailangan ka. Yung mga boss ko nung bandang huli, so at first talagang nagpapakita ka. You really, pakilala mong Christian ka, hindi para humingi. Yung para iserve mo sila ng beyond that they could expect. When you got their trust, sila na mismo nagsasabi kung ano ang kailangan mo. So, nakarinig ang Lord dito ngayon, may job ako, isa lang, pero katumbas ng 3. So, kung 3 jobs ko, katumbas ko is siyam. That's why, yung aking mga packages, yung aking mga relos, ang dami. Ang aking ticket going back home, alam yan ni Boy Gadin, 5. 5 ang nagpapabigay sa'yo ng ticket, ikaw lang mag-isa magsakay. Kasi sa pangalan ko. So I need to reimburse, for that money. So yung job ko maliit, kunti na lang, pero yung aking compensation, good as much as yung iba na tumagal sa Korea. Hindi ako nakitaan ng pamilya kung marami akong pera. Impact. I use it for the souls. For the souls. And so hanggang ngayon, I enjoy. Yes. Because I work with the Lord. Kung sana pinakilala nyo rin ang inyong pagka-Kristiyano sa inyong boss, God will interfere. Magulat ka, bibigyan ka niya ng 3-fold na sweldo. Katulad ko. Okay. Kung ayaw maniwala, diwan. Kasi siyempre mahirap, no? Nagsasalita ako, yabang naman ni Pastora. Well, meron naman nakikinig dyan na taga-Korea pa. May buhay pa akong 3 itlog dyan na sila makapagpatotoo. Na kahit wala silang sweldo, binubuhay ko sila sa Korea. Kahit minsan wala silang sweldo, pinapadalan ko yung mga asawa nila sa Pilipinas. Because I work with the Lord. Alright, naintindihan ba natin ang Thanksgiving? So ito yung dala-dala ko. I really, salamat sa Diyos. I always give thanks. Ito yung impact na binala ko sa BCF. Yung mga ex-BCF, alam nila yun. Praise the Lord. Siguro ngayon, madalang na lang yung praise the Lord nila. Kasi nga, yung environment, hindi nakatulad ng environment dito. Yun ang makuha ninyo sa fellowship dito. Nakaka-influence. I remember my pastor, Vic Salazar, he told me, now you are about, kasi binigyan niya ako ng despedida party. Maganda talaga sa Americans, no? Mga born again. Silang nagluluto, kahit 5-star yung nila. Sila nagluluto, nagdadala ng mga pagkain, kasi gusto kanilang bigyan ng honor. Ayaw nilang magdala ko ng pagkain, gusto nila sila lahat. So, yun, bago ako umalis, kasama sila Boy Gadin din. Kaya nga, binigyan ako ng honor.
Dahil pinakilala ko naman sa kanila yung aking pagsunod kay Lord. Sabi ng pastor ko, sabi niya, now that you are about to fly, before you get into that plane, I want you to remember that you've got the influence that I am sure of. I don't want you to be influenced by the world. You influence them. Napakasimple. Pero ilang taon na yun, hanggang ngayon rema pa rin. May ghost back. Why? Because it comes from the mouth of God. So I do. Nag-wrestle kami ni Pastor Alfredo. Ang dami kong ni-wrestling dito. Mga pastors, lahat-lahat na mga nagpe-persecute sa akin. Nag-wrestle talaga ako. Because I don't want them to influence me. I want them to be influenced by my faith. Hallelujah! Kahit na-charge ka pa na ikaw ay ganito, ganyan ka. Sa dami. Sabi ng Lord, kahit nandito, pinakain mo na sa palad ng lahat, they talk against you. Sabi ng Lord, vengeance is mine. For the past how many long years, alam ng Diyos kung sino ang nagloko sa akin. As part of my being a pastor. Mula nung dumating ako, yung mga kapatid ko, niloko din ako. So parang, parang dinisign na ng Lord yun. No, sige, ha? Igaganon kita, empty ka, para sidlan kita, para mapuno ka. So, God's purpose. Kung they talk against you in spite of that, na niloko kanila, binaliktad pa, sabi ng Lord, let me. Just praise me. So, alam ng Diyos na ilang beses akong nagpipraise the Lord na matigas yung aking I praise God with matching tears for the past how many long years. Sana marinig ito ng mga taong nangloko din dito sa ministry. Wala akong karapatan manloko sapagkat ako ay anak ng Diyos. Alright, so that's why I want you to know how powerful praise, yung totoong praise and worship. Kapag praise and worshiper ka kasi, katulad ka ni Lucifer. Si Lucifer is a bright morning star. Siya yung pinaka paborito ng Diyos. Siya yung asan yan? Let's see yung ni Lucifer para makita natin kasi kasama siya sa talaga. Dahil siya yung archangel ng praise and worship team sa taas. Sa asan yan? I think when we are all in the mouthpiece of God, alam natin yan. And so because we are the proclaimer of the gospel, the elements of signs and wonders, na natin yan sa book of Genesis yun. Pero lang ito, review lang ito. Kasi para malaman nyo na ganun ka-powerful ang praise and worship sa Kapag gumanon ang wings ni Archangel Lucifer, talagang the power, the light, the light is so speedy. Makita doon sa langit ang power ng Diyos in terms of the function of Lucifer. Okay, so speed light, okay? So I hope makita nyo yan later on para if you're interested. Isaiah, siguro. Isaiah 14:12-15. Okay, let's go there. Gusto nyo masilip? Yes, talking about praise and worship. Kung gaano ka-valuable at powerful ang praise and worship. Yung thanksgiving na tinatawag. Tomorrow, corporate tayo mag-thanksgiving. Sana hindi lamang sa pamimigay at pagkain. Lagi ko namang sinasabi sa inyo, mag-shift na kayo. Kung dati, ganun din ako, di ba? Wow, may thanksgiving kami. May bigayan, may pagkain, may kainan. Ang saya-saya. Pero hindi yon.
Hanapin nyo yung pinakatumbok ng Lord. Dahil si Lord ang gusto nating bigyan ng credit. Amen. Amen. So how do you fall, Lucifer? From heaven. You are a morning star, son of the dawn. Wow. You have been cast down to the earth. You who once laid low the nations. Nilid yan. Nag-lead siya ng mga nations to praise the Lord sa Panginoon. The whole entire creation. And verse 13, you said in your heart, okay. Nandiyan na ba kayo? Yes. So ma-imagine mo, reading also about the background na sa Isaiah at saka sa Genesis. Siya kasi ang chief ng praise and worship. Nakita ni Lucifer ng lahat ng mga angels talagang nag-worship sa kanya. Nandun yung inggit niya. Hindi niya naman pwedeng mapalitan ng Diyos. Yes. Pero nag-desire siya na sana kahit konti lang, sabi niya. Mabigyan naman ako ng worship. But along the way, binasa ko, sabi ng Lord, the glory belongs to me only. Yes. Yes. So anong kinuha ni Lucifer? Glory. Yon. Kaya pag magyabang na tayo, kinukuha natin ang glory. Nararamdaman na natin. Ayaw natin mag-submit sa pastor. May ginagawa na tayo ng atin para sa ating tama. Minsan yung mga sabi ninyo, Pastor, pupunta ako doon na bless me ha. Okay, wala tayong magawa. That's your choice. Na hindi mo lang sinabi, Pastor, pwede ba ito? O kung sa palagay niyo po na hindi pwede, hindi ko gagawin. Submission is one of the requirements para makuha ko yung anointing. So ano nangyari kay Lucifer? Nawala yung anointing niya. Because nag-rebel nga siya, hindi siya nag-submit. Kinuha niya yung glory. Winning the hearts of people. Katulad niyan, pinapadala ko kayo ng mga tao. Tinitraining ko pa lang kayo. When you win nyo na yung heart, tingnan nyo yung iba, hindi na dati nagsisimba naman dito. Nagtatags. Ngayon wala na. Kasi na-win nyo na ang heart. Gusto ko lang talaga na, i-discover nyo yan. Bakit? Eh parang, sana hindi na lang kita binigyan ng pagkakataon, di ba? Na tinitraining kita eh. Sa training kasi may risk. And then later on, pag nawin nyo na ang heart nila, where are they? Na-fall sila, hindi mo alam. They are, talagang submissive sila dito noon. Tapos sasabihin mo, alam mo si Pastora, talagang mas, ako, mabait ako. Yan, winning the heart. So that's why, nawala na yung submission nila kasi na-win mo na yung heart nila. They found out na hindi na sila nagbibigyan ng tithes and offering nila. So, what is next pag hindi ka na nagsasubmit o nagbibigay ng tithes and offering? Makita mo na sila. Hindi na sila katulad ng dati. Dati ang sigla-sigla nila, nagbibigay sila ng tithes. Ngayon, they don't give tithes. Because ikaw mismo nagsabi, ganito, ganyan talaga, huwag natin pilitin. Diyos ko, ang tatanda na mga yan, alam na nila. Alam nila na kapag nagbigay sila ng tithes and offering, they will be free from devour. Yes. Alam nila yan. So how do you fall? Son of the dawn, na-cast out ka sa earth. Nahulog siya. Dahil sa kanyang, alam na natin, rebellion, unsubmissive heart. You said in your heart, pag sinabing, I will ascend to the heavens. Careful kayo, ako yan. Ako ang gumawa niyan. Lagi ko yan sinasawi si Pastor Pedro. Kung wala ako, diba? Pag nag-start ka na ng I mo dyan, yan, pride. I will raise my throne. Bakit hindi ba tayo, si Pastora lang ba ang maliligtas? Narinig ko na yan sa maraming ex-DCI. Bakit siya lang ba ang pinapakinggan ng Diyos? Tayo, pinapakinggan din tayo. Tingnan mo, ang dami ko na ngayon sakit. Kasi pinapakinggan din ako ng Panginoon. Binibigyan niya ako ng gamot. Kaya ang business ko, lumago nung nawala ako sa BCF. Okay,
then titingnan natin ang result. So you said in your heart, I will ascend to the heavens. Pag dumating na yan sa point na yung mga bibig nyo nagsasabi na, bakit? Tulad ba ni Janjan pala kung hindi sa akin? Ano ba naman yung BCF na yan? Hindi sila sisikat pag wala ako. Yan ang sinabi ni Janjan pala. So, ganun din yung iba sa atin. Alam ko yan. So, hindi yan ikaw. Spirit yan. Of jealousy. Envy. Hintayin mo bigyan ka ng karapatan ng Lord bago mo tinitraining pa lang kita. Later on, makita naman natin ang bunga eh. Hindi tayo makahintay eh. Kaya yung iba na wala dito, hindi man lang ako ginawang leader, samantala ang dami kong binigay sa kanila dyan. Lahat ng mga towel ko sa hotel ko, binigay ko, tapos hindi man ako binigay na maging leader. Ang buti pa dito, naging leader ako. Ngayon, wala ka na naman dyan. I think marami na namang towel ang nawala sa iyo. So you said in your word, I will ascend to the... Pag ay ka na ng ay, hindi ka makahintay kasi si Pastora, yung leader mo ang nakakalam kung kailan. Eh, kung hindi ka makapaghintay, then you go. Yan ang nangyari nangyari sa iba na nawala dito. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Sapor. So kaya nga, yung I, kapag tayo ay nakasurrender na sa Panginoon, hey, siya na. Yes. It's all about God. Yes. Yung praise and worship natin, it's all about God. It's all about His kingship over our lives. Okay? Kaya kailangan po natin mag-mature. Yung iba naman, tumagal na, hindi pa rin nakakita ng liwanag. Ilang taon na sila sa labas, hindi man lang nila nakita. They keep on, parang mga Pariseo, Sadduceo. Jealousy yan. Nawala sila bigla doon sa ating mga grupo. Dahil lang sa heresies. Kahit nakita nilang nangangalunya yung pastor, sige pa rin sila, Amen! Amen! Alam mo na yun, mga Ilocano. Kaya magulat ka, kahit hindi naman sila kasing ganda ni nangangalunya. Ajay, Apo. Awan Disipilyo, nangangalunya. So yun nga po, hindi ko po yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung picture. So pag nagdating ka na ay, dahil sa akin, ay. Dahil sa atin. Oo. Natayo yung BCF Greenfield na yan. Dahil ba sa'yo? Hindi, dahil kay Lord yan. Kahit ako na pastor, hindi ko masabi yan na ako ang nagpatayo niyan. I take part, but it's God. Scientists will describe everything that you know here on this planet Earth. But the truth is, it is God who creates. Yes. Come on. Hallelujah. Science, it is God that created. At kung pag-usapan natin yung speed, yung speed ng light. Yung speed ninyo, yung speed ng mga ibang tao. Ako, my business is here. I've got branch here and here, so mabilis. Pero I tell you, the speed comes from God. Kung alam nyo lang kung ano ang speed ng sunrise tuwing umaga. You can imagine the 6,629 miles per second ang miles ng ang speed ng sunlight. Truly, you can say that it's you, Lord. Yes. Hallelujah. Come on. Remember, He sits on the throne. Everything give thanks unto the Lord. For He sits on the throne Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako makapagpasalamat sa Lord. Lahat na nakikita nyo, asawa yung nangyari sa inyo. Parang ano na ba ito? Magpa-picture nga kayo noon, ngayon at magpakailan. Para makita nyo ang pagkakaiba. Let's go Matthew 16, verse 15. Ito yung maganda. I give thanks to the Lord kasi nakikita kayong transformation ng buhay ko. Transformation ng buhay nyo. Oh,
Paano ba naman? That's why we belong to the gathering of the elect. Ay araw-araw hindi ka pwede masiro ng kapag Thanksgiving. Kung wala kang mapasalamat sa iyo, makita mo yung si Lily, makapasalamat ka talaga kung paano siya binuhay ng Diyos. O lahat, nag-declare na mamatay na siya, ilang araw na lang mamamatay na si Lily. Pero it's God who gave her life. That's right. Si God pa rin ang makakakuha ng buhay niya. Amen. Alright. So yon. You should know who your Jesus is. Ganyan sinabi ko. What do you say I am? Siya ba ang iyong creator at siya rin ba ang redeemer nyo? Siya rin ba ang nag-allow ng mga paghihirap natin? Yes, kasi He's a God of purpose. Inallow niya si Satanas na bigyan ka ng mga kurikom. Pero remember, siya rin ang makakaalis niya. Yes. Yun ang dapat natin i-represent sa ating Jesus ngayon. Jesus, blessed are you, Simon, son of Jonah. But this was not revealed. Kaya revelation, ang gusto ng Lord. Paano ka naman maribilan? Hindi ka lagi sa gathering. Gathering ng politics nandiyan ka, pero sa gathering ng kingdom system ng Panginoon, wala ka. So, paano ka mabigyan ng responsibility ng Diyos kung hindi ka naman nag-involve? So, kaya nga, we need to know that He is our Father in heaven, na siya ang nagbibigay ng lahat. So, praise and worship, medyo pumapalayo tayo. 2 Chronicles 10:4, we should know the weapons. Kailangan tayo mag-close. So, kailangan nating makuha yung ating title, power, weapons. I thank God that in every situation, because He is my Jehovah Rapha, di ba? Kung siya yung Jehovah Rapha mo, one day, nandoon na yung praise and worship mo talagang hindi mawawala. Every single need, kapag anak ka ng Diyos, ay meron talaga siyang sagot. How could you say na hindi ka makapag-thanksgiving sa Kanya? Hintayin ba natin mag-November? Well, meron tayong corporate para to remind everybody, but for us, born-again believer, Thanksgiving is our breath, our lifestyle. Come on. Every single day we give, we share, because we give thanks to the Lord for what He has done. Remember, siya ang unang nagbigay. Wala tayo. Nabigyan tayo, kaya ka nagkaroon eh. Kaya nagbibigay ka ng thanks kasi binigyan ka. Alright, so palakpakan natin siya. Our story must anchored in His power kapag tayo ay born-again believer. 2 Chronicles 10:4, He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, to obey. Di ba nung kahit yung nag-interpret ng kanyang dream, si Daniel, sabi niya doon sa Pharaoh ba yun? Sabi niya, let me contact the God of my ancestors. In other words, magpipray muna ako. Ganon tayo pray muna tayo. O sige, pupunta tayo ng Cebu, o mag-pray muna tayo. Hintayin natin na mag-go-signal ang Lord. So pupunta tayo doon, it's not just because we wanted to just enjoy. Because God said so. Kaya tayo pupunta doon. Nagkaroon na lang yung IGP at yung mga Thanksgiving natin. Pero I believe it's God who wants us to praise Him sa kanyang mga gawa doon. Dadalhin ka sa isang lugar. Alam mo ba ang requirements niya? Just praise me. And when you praise God, you know the benefits. Yes. Kaya excited dapat tayo. Pag papunta doon, hindi dahil sa kakainin natin, enjoy natin, kundi yung mga benefits na sinabi namin. Nag-sacrifice ka, tumigil ka sa trabaho mo, nag-leave ka because of this activity. And think about what can you get. Hindi yung basta, nag-absent ako, wala akong sweldo. Na makuha ko doon pansit. Ganun lang. You have to think about the benefits that you get.
Kung i-weigh mo yan, then doon mo masabi na talaga palang anak ako ng Diyos. Okay, so your being praise and worshiper must be anchored to the will of the Father, because that is the will of the Father. Rejoice always. Asan yan? Always daw rejoice. So, ibig sabihin, pwedeng i-practice mo na naiinis ka sa asawa mo, rejoice! Wala kang pera, rejoice! Yes. That's why we need training. To-train natin. May sakit ka, rejoice! Make a decision for you to rejoice, because God said, when you rejoice, you allow me, you attract me. Yes. Yung murmur grumbler, you attract the devil. You attract God. So therefore, God will interfere in your sickness and He will heal you. Those are the weapons of our warfare. Pero sabi niya dito, He commanded Judah to seek the Lord, the God of their ancestors, and to obey His laws and commands. So yon ang kanyang command. He removed the high places and incense altars in every town in Judah. The kingdom was at peace under him. So if we are under him, we are at peace. What will we get? Peace. Pero notice niyo, pag nag-praise and worship kayo, your circumstance will change, your mind will change, your environment will change. So much change. Because God is a God of change. Therefore, praise and worship is the place of change. Hallelujah. That is your weapon. Kapag may naramdaman kayo, ano bang weapon na dapat kong gamitin? Yun, alam niyo na. Praise and worship. Giving thanks. For He is a mighty. It's a mighty weapon. It will bring you to victory. Acts 16:19. Bilisan natin. You have to take down notes para pag-uwi ninyo. You have to check it out and then apply it. And then you go back to this class and you can testify that truly the Word of God is true. I experience it. I have it. So, I will share it. Alright. Acts 16:19. So, ito yung 19 to 22. Ito yung manifestation ng kanyang presence. When our owners realized that their hope of making money was gone, okay, they seized Paul and Silas and dragged them. Remember, Paul and Silas was in prison. Bakit sila na prison? Because they speak the truth into the marketplace to face the authorities. So, ngayon, darating ang 666. The government will say, stop Bible study. Stop talking about Jesus. Darating yun. Are you ready? Yes. Yung mga taga-Department of Education, stop praying. Ayun. They brought them before the magistrates and said, these men are Jews and are throwing. Kapag nalalaman nila, darating na tayo dyan, tayo ay Kristiyano, tayo ay follower ni Jesus. Kaya ngayon, nakikita niyo sa ibang lugar, they are beaten. They nilagay sila sa prisuhan at sinusunog yung iba. Sa Sudan, they brought them before the magistrate and said, these men are Jews and throwing out city into an uproar. By advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice. Okay, so anong gagawin natin? Kasi darating tayo doon. Hindi naman pwede na pa-praise and worship lang kayo dyan. May dapat maghanda tayo na darating ang time na there will be a great persecution. That's why nag-aaral tayo, di ba? Ito yung paghahanda. Yes. Kung wise ang Satanas, mas wiser ang mga anak ng Diyos. Kaya nga, the Son of God are groaning, nag-groan yung mga tao sa mundo na makakita ng Son of God. Kasi ang Son of God is ang kanilang pag-asa. Yes. Kaya kailangan magpakaanak tayo ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay nag-follow kay Jesus. Alright, so, God, our God is almighty.
This nation has to see the power of Jesus through us. At darating ang time na tayo ay isusuppress ng ating freedom to preach the gospel. Darating ang time na yan. So walang problema. Kasi mas lalo kang dadami. Kapag isuppress ka, pag ikaw ay ginanon, lalamig, hindi mo yan nalaman, hindi ka nagatin ng equipping. Kaya pag sinabi ng government, bawal ganito, protocol, dito kayo talaga. O hindi bawal, hindi na box ka. Before you know it, yung iba pala, nagsasamba. While ikaw ay na-box. Nakuha nyo? So, nangyari na yan, sana wag mangyari sa susunod. Sana lang. God bless. Okay? So now, sabi ng Panginoon, we live here for His glory. Do you live here for His glory? Nakakabigay ba ang glory na yan na lagi kang wala sa simbahan? Or in fact, meron kang body of Christ ka. Ano ka ba? Body of what ka? Body of Christ ka. Nandito tayo, BCF, pinapakilala natin ang Diyos natin sa buong mundo. So, siyempre may sacrifice tayo. Kailangan nandyan tayo pag tinawag tayo ng Panginoon to represent BCF, to represent God to all nations. Ngayon, wala tayo. Anong nire-represent natin? Religion. Kaya nga meron tayong training, meron tayong mga training, ginawa ito ng Lord dito, kasi nagpo-produce siya ng Son. The real Son of God are all trained. Come on, give Him a clap offering. Hindi lang pwede na, kahit may, kasi alam ko na yan, naintindihan ko naman. Kahit hindi wala ako dyan. Sa spirit nandyan ako hindi yan ang kailangan ng Lord ang body mo. Hindi ang spirit mo. Kailangan mo ang spirit ng Lord. Kailangan ni Lord ang body mo. Alright? Alright? Naintindihan? So, am I giving priority in serving Him? Yan ang tanong. Lagay niyo yan sa notebook. Am I giving priority in serving Him? The devil will tremble when you use His name. Paano yan? Ipapastop tayo ng paggamit ng Jesus. Sa Amerika, ginagamit nila yung Jesus curse. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus pang curse. Are you here? Uuso na yun sa Amerika. Baka gusto nila magpa-Amerika. Yun, ginagamit nila, Jesus Christ. Yan. Pag nakakita sila ng hindi nila gusto, that is curse. So persecution, hindi lamang physical, basta mental. Kaya nga ito pinapakita ng Lord sa inyo. Praise and worship. The true kind of praise and worship is your weapon against all this. Hindi kayo praise and worshiper, paano yan? Hindi ibitin kayo, bitin kayo ng demonyo. You cannot overcome your You cannot overcome your job. You cannot overcome. Tell me, kapag hindi mo na overcome anything here, the devil is overcoming you. Are you here? So the power of the praise and worship, ngayong gabi, sana, Almighty God, you attract His presence when you praise Him. Yes. When you go to church, you attract Him. Yes. You dispel the devil, the demons. Yes. And what else? You glorify God in your life. Yun naman ang trabaho natin. Sinave nga tayo para sa ganun. I save you to save other people. But before you save other people, you must be saved. So yung process natin ngayon, yung pag-aaral natin, process yun. For you to become what God wants you to become. And together, pag tayo lahat ay naproseso na, we join our faith force together. Yung bang wala ng imposible. Unity ang kailangan. Paano tayo mag-unite nito?
Pupunta kayo doon, kakain. Di ba, may dala pa. Mahiya naman tayo kung ganun lagi. We need to work. Mag-work muna tayo. Hindi yung pagusto tayo ng work. May lugar. Ang kapanawagan ng Lord pag dito. Hindi pwedeng, oh Lord, dito lang ako ha, total pareho din. Kaya tingnan mo ang ugali mo. You're not the same with the attitude of other believers. Why? Because you become I. You become prideful. You could hardly submit. So the python or the other spirits will come to you even if nandito ka. Nagawa mo naman lahat. Pero hardly submit to the pastor, to your leader. So the Jezebel spirit will come upon you. Kaya hindi nga tatagal ang church. Dahil unclean spirits ang nandyan. Naawa nga ako eh. Sa mga nag-praise and worship, nag-druga, nag-drugs. Pastor, may mga girlfriend. Okay lang. So what do you expect? Therefore burning. Hindi sila matawag na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos may kapangyarihan. Ang unang masabi mo na may kapangyarihan ka, kaya mong i-overcome lahat ng mga kahinaan mo. Yun ang pinaka-evidence. So, now you know the power of praise and thanksgiving. In everything, give thanks. For this is the will of God. For you and for me in Christ Jesus. In other words, kapag hindi ka naman born again believer, hindi naman yan para sa iyo. Thanksgiving. Na kinukumandang Lord ha. Kami may turkey, kami pastor, meron kami may Thanksgiving kami every November. So hindi naman niya sinabi kapag nag-Thanksgiving kayo, nag-party kayo, kayo ang tinutukoy sa Bible. Hindi. Ang tinutukoy niya ay yung mga sons of God niya. That's why you need to be born again. Not unless po, ma-born again tayo, we cannot enter heaven. Directly tell you. Tell them, you must be born again. Wala kang choice. Kung talagang gusto mo magpunta ng langit, kailangan mo ma-born again. The born again experience will lead you through. Are you here? So may God bless you, and I believe na tayo naman ay nakatanggap ngayon ng weapons. Or parang doon kayo nakatingin, baka may weapon doon si Brother Noli. Ayun po ang number one na problem natin. We cannot focus. Kasi pag hindi kayo nakafocus, makukuha nyo yung hindi nyo dapat kukunin. Yung dapat yung kukunin, hindi nyo nakuha. So congratulations, Joy, for a new car. Hallelujah. I-dedicate natin yan sa labas. I think wala sila Honeybee. Sana ba kayo? So yun nga, son of daughter ba kayo ng Diyos? So yun ang tanong. Kaya nga po, hindi po tayo pwedeng mag-judge sa inyo. Pero ayon sa salita ng Diyos, pag hindi kayo consistent, hindi kayo faithful, then surely, you know what I mean. Natural lang nag-aabang doon. Ano nga ang nag-aabang sa langit? Welcome, good, yun. Yung mga churchgoer lang, kung kailan gusto, you are not welcome. I'm sorry for that. Yan po ang sasalita ng Diyos. Kaya nga I have to deliver that sapagkat whether magalit kayo o hindi, basta as long as I am doing my part as a pastor, I'm here to preach the gospel. Amen. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Okay.